Nangangamba ang pamilya Reglo sa magiging takbo ng investigasyon sa pagkamatay ni Marvin, lalo pat miyembro umano ng Lambda Rho Fraternity ang bagong OIC ng NBI. Pero paglilinaw ni Justice Secretary Laila De Lima, bagamat may parallel investigation ng NBI, ang PNP pa rin ang lead agency sa pagsisiyasat. Saksi si Ian Cruz. Ang dalamhating nararamdaman ng pamilya Reglos habang nagluluksa, pinalala pa raw ngayon ang pangamba nilang di agad makakamtan ng hustisya para kay Marvin na namatay sa hazing. Kahapon kasi, hindi raw hinarap ni Justice Secretary Laila De Lima ang pinsan ni Marvin at abogado ng pamilya Reglos. Sa atin pong Pangulong Noynoy, kasama niyo po kami sa pagtahak sa tuwid na landas. Subalit puro Lambda Rho Beta Fraternity po ang nasa harap ng mga daan na aming tatahakin. Mababaliwala po lahat ang aming mga pagkilos kay Secretary De Lima ng Department of Justice na miyembro ng Lambda Rho Sigma. Sana po ay bigyan niyo kami ng parehas at patas na pagtingin sa ilalim ng batas. Ayon sa abogado ng pamilya Reglos, miyembro rin daw ng Lambda Rho Beta ang OIC Director ng NBI na si Nonato Cesar Rojas. Wala pang tugon dito si Rojas. Sa NBI po na pinamumunuan din ng isang miyembro ng Lambda Rho Beta Fraternity, wala pa rin po kaming narinig sa inyo. Ni isang ebidensya ay wala kayong nakalap. Bukod kasi sa Antipolo Police, may parallel investigation ding sinasagawa ang NBI. Pero paliwanag ng Justice Secretary na nakakasakop sa ensyang ito, pulisya ang mananatiling lead agency sa investigasyon. Kahit kami ang linapitan ng father and sister ni Marvin para magpatulong sa NBI, sinabi ko pa rin na because of my standing that I'm part of the sorority which is allied to the fraternity, ay mas gusto ko na PNP na ang lead para walang mga ganyan na mga agam-agam. Samantala, binigyan na hanggang March 22 ng Commission on Higher Education ang lahat ng kolehiyo at universidad na magsumite ng listahan ng mga fraternity sa kanilang campus. Gayun din ang opisyal at miyembro ng bawat grupo. Yan daw ay para ma-monitor na maayos ang mga aktibidad ng naturang grupo. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sinusulong ngayon sa Kamara ang pagbabawal sa pagdura sa mga pampublikong lugar. Sakaling maisabatas, hindi lang multa, kundi posibleng pagkakakulong pa ang magiging parusa sa mga paulit-ulit na lalabag. Saksi si Ivan Mayrina. Dura dito, dura doon. Kahit saan na lang ginagawa ito ng ilan para maginhawaan ang pakiramdam. Pero hindi na raw yan uubra kung maipasa ang anti-spitting bill. Sa panukalang ito ni AVE Party List Representative Eulogio Magsaysay, ipagbabawal na ang pagdura ng laway o anumang galing sa bibig sa lahat ng pampublikong lugar. Saklaw nito mga kalye, eskinita, bangketa, palengke, tulay at lahat ng open space na malayang pinupuntahan ng publiko. Ang lalabag pagmumultuhin ng 500 piso sa first offense at 1,000 piso sa second offense. Pero pag umulit pa ng pangatlo, hindi lang 2,000 piso multa. May kasama pang health seminar sa Department of Health at posibleng pagkakakulong ng 6 na buwan. Posible raw kasi makasama sa kalusugan ng dura, bagay na sinang-ayunan ni Dr. Maria Victoria Abisamis ng East Avenue Medical Center. Ang tuberculosis, yung mga upper respiratory infections, pulmonya, pwede mo yang makuha sa droplet. So yung dura, pag dinura mo, the mere exposure, kunwari, andun yung mikrobyo, malanghap mo yun, ay pwede kang magkaroon ng infection. Pag nagkataon, mapapabilang ang Pilipinas sa mga bansang nagbabawal sa pagdura, tulad ng Singapore, India, Malaysia at China. Gayunman kung sa Metro Manila lang, nakapaloob na raw ito sa ipinapatupad ng anti-littering law ng MMDA at may katapat ng 500 pisong multa. Maging sa Marikina at Davao City, may ordinansa na rin nagbabawal sa pagdura sa mga pampublikong lugar. Sang-ayon ng aming mga nakausap sa panukala, pero meron din namang hindi agad matanggap ang ideya. Mas maganda, malinis para hindi kagayahin kung saan saan nadura. Maraming uod na problema o anuman yun. Okay yun. Mas maganda yun kasi para medyo malinis ang natin, paligiran natin. Bakit kailangan ipagbawal? Sila ba hindi dumudura? Kung nabawal eh, yung gusto ng Pinoy eh. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Sa
Sa showbiz saksi, hindi raw natutuwa si Bella Padilla sa nakukuhang international exposure dahil sa kanyang kontrobersyal na cover photo sa FHM. Pati ang online edition ng CNN, Time, The Huffington Post at International Herald Tribune, inilabas na rin ang storya sa naturang cover photo. Sabi ni Bella, sana ay sa ibang paraan daw siya nakikilala. Sa social networking sites, marami naman daw ang nagpapahayag ng suporta kay Bella, pero meron din naman bumabati ko sa kanya, maging ang grupong Gabriela, kinokondena ang publisher at mga editor ng nasabing magazine. Ayon naman kay Bella, hinahangaan niya ang Gabriela sa mga adhikain nito, lalo na sa paglaban sa human trafficking. Sa gitna ng kontrobersya, inilabas na ng FHM ang ipinalit nilang cover photo ni Bella para sa kanilang March issue. Some things aren't in my control, honestly. I was as shocked as everyone when I saw the caption, but you have to realize kasi that the caption was meant for the article and not the picture. Kung nasa ng balita, ikaw tangdigan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo pa lamang. Susunod na po ang rescue at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Clavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.